May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me and I to the world. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus and his disciples left from there and began a journey through Galilee. But he did not wish anyone to know about it. He was teaching his disciples and telling them, "The Son of Man is to be handed over to men, and they will kill him. And 3 days after his death, the Son of Man will rise." But they did not understand the saying, and they were afraid to question him. They came to Capernaum, and once inside the house, he began to ask them, "What were you arguing about on the way?" But they remained silent, for they had been discussing among themselves on the way who was the greatest. Then he sat down, called the 12, and said to them, "If anyone wishes to be first, he shall be the last of all and the servant of all." Taking a child, he placed it in their midst, and putting him arms around it, he said to them, "Whoever receives one child such as this in my name receives me, and whoever receives me receives not me, but the one who sent me." Brethren, the Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Please all be seated. Good afternoon, my brothers and sisters in Christ. Good afternoon, Father. Our Gospel for today tells us, ano ba yun? If anyone wishes to be first, he shall be the last of all and the servant of all. So, mga kapatid ko kay Kristo, sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging disipulo. So, mga kapatid ko kay Kristo, sinasabi sa atin ng Panginoon, kung gusto natin na manguna o maging dakila sa lahat, ano ba ang dapat nating gawin? No? Ano ang karaniwang ginagawa natin upang tayo'y manguna? Kailangan, nandoon yung dedication natin, nandoon yung pagiging matyaga natin sa ating sarili. Pero sinasabi sa ating ebanghelyo na kailangang pairalin natin ang kababaang loob natin kesa sa pagiging mapagmataas natin sa buhay. Mga kapatid, sa aking naging karanasan, bago ako pumasok sa seminaryo, no? Sa aking pagtatrabaho sa isang pharmacy, no? Ako'y naging PA. Alam po yung PA? Personal assistant, no? Pharmacist assistant. Kung saan kami yung mga kumukuha ng mga order ng mga tao, no? Yung mga kumukuha ng mga, lalo na sa mga senior citizens, no? Yung mga may mga maintenance. So kami po yung mga nasa harapan, no? Sa aking pagtatrabaho, nagkaroon ng isang kumpanya, ng isang paligsahan, no? Sinabi niya, ang kailangan makalimang customer kayo sa 5 minuto upang kayo'y makasama, makwalify sa isang competition. At ano po ang prize? Mapopromote ka. So mga kapatid Kristo, no? Sa ganung pagkakataon, lahat
no? Naging maligalig, naging maliksi, naging lahat ng mga PA o pharmacy assistant, ganun ang ginawa. Kasi gusto nila na sila ay manguna. Gusto nila sila ang mapromote. Gusto nila sila ang makakuha ng posisyon na ibibigay. So mga kapatid Kristo, ako rin, nakipagkupitin siya. No? Ganun din ang ginawa ko. No? Kailangan 5 customer, maservan mo siya. Hindi makapaghihintay ang customer dapat. Makaalis na siya kaagad. Then next na naman. So ganun pa nga pagkakataon mga kapatid Kristo, doon pinapakita ng bawat isa ang mga skills nila. No? Pero hindi doon pala nakikita ang pagiging isang magaling o isang dakilang PA, no? O pharmacy assistant. Tinitignan pala ito ay sa pamamagitan ng kababaang loob ng isang pharmacy assistant. Ako po bilang isang pharmacy assistant, pumasok po ako 2004 as a PA. 2006, na-promote po ako as a cashiers. Doon po kasi, sa ganung pagkakataon, hindi sa mabilisan mo nakukuha ang iyong pagiging performance. Nakikita rin sa iyong ginagawa araw-araw, sa iyong pagkipag-usap sa iyong customer. Nandun ba yung kababaang loob mo sa mga taong kayong kaharap? Kadariwan po, nasaserban ko mga senior citizen. Ano po ang sitwasyon doon? No? Nakapila, matagal. Kailangan may booklet, may ID, may authorization letter. May iba-balance. Maraming nakapila mga senior citizen. Yung iba nagsisigawan na, bakit ang tagal, bakit ganyan yung ibang mga senior citizen, nagbumura na. Kailangan na doon po ang pasensya, ang kababaang loob mo bilang isang servant, bilang isang manggagawa. Hindi naman po lahat, no, mapagsisilbihan mo. Minsan nga po, may nakaaway ng isang kasama namin, no, dinuro-duro siya. Yung mismong senior, no, dinuduro-duro niya yung kasama namin. Akala siguro ng mga taong ito, ang mga taong nasa loob, o yung mga nagsisilbi sa kanila ay walang pinag-aralan. O akala nila na pagsisilbi sa loob ay madali lamang. Kasi po kapag kami, mali ang naibigay naming gamot sa taong iinom, kami rin po mananagot. Pwede kaming makulong. Pwede kaming mawalan ng trabaho. Pwede kaming gagawin din sa amin. Basta mayroong mga penalties kaming matatanggap. No? Kaya sana po, no, bilang mga customer, alam namin na customers always right. Pero nararamdaman ba din nila ang nararamdaman ng mga taong nagsisilbi sa kanila? Kaya mga kapatid ko Kristo, ang pagiging dakila ay hindi nakikita sa gawa, nakikita sa iyong kababaang loob. Yun po sinasabi sa ating ebanghelyo ngayon, na pinagtatalunan ng mga apostoles kung sino ang pinakadakila sa kanila kapag lumuklok sa trono ang Panginoon Diyos. Kaya nga po tinitignan ng Panginoon sa atin, kung ano man ang status mo sa buhay, kung man ang pinaka-presidente dito sa mundong ibabaw, hindi mo mararating ang kinaroroonan ng Panginoon. Ikaw man ang pinaka-genius, hindi mo kayang abutin ng Panginoon dahil ikaw pa rin ay nakayapak sa lupa. Ikaw pa rin ay diyan sa lupa na iyong tinutungtungan. Kaya nga po, huwag nating pairalin ang ating pagiging mapagmataas sa ating sarili. Pagiging mayabang natin. Dahil hindi po yan kanais-nais sa mata ng Panginoon. Kaya nga po sa ating ebanghelyo, pinangaralan sila ng Panginoon. Whoever receives one child such as this in my name, receives me. And whoever receives me, receives not me but the one who sent me. So sinasabi sa atin na tayo dapat magkaroon ng pusong malinis gaya ng isang batang malinis. Minsan kasi po sa atin, no,
Nakatungtong lang tayo sa, alimbawa, mahirap tayo, tapos, naging sikat ka lang. Parang nilalait mo na ang bawat taong nakikita mo. Parang sinasabi mo ng wala kang karapatan. Pinamumukha mo sa Kanya. Lahat tayo dito ay pantay-pantay sa paningin ng Panginoon. Walang nauuna, walang nauhuli. Ganun po ang ibig sabihin sa atin ng Panginoon. Ngayon, na tinitignan tayo ng Panginoon sa ating sarili, na hindi man kailan tayo magiging mataas dapat sa ating sarili. Sinasabi po sa Proverbs chapter 16, verse 18 to 19, Nauuna sa pagkawasak ang kapalaluan at sa pagkadapa ang diwang mapagmalaki. Mabuti pa ang maging aba sa piling ng mga maralita kaysa makihati sa samsam ng mga palalo. So ano po lagi sinasabi ni Jesus sa atin? Na nakikita si Kristo sa taong mahirap. Na nakikita si Kristo sa taong may kababaang loob. Na nakikita si Kristo sa taong mayroong kababaang loob sa kanyang sarili. So mga kapatid ng Kristo, kung ganoon ang lagi nating pinapadama sa atin o nararamdaman natin, sinasabing laging mananahan sa atin ng banal na Espiritu at si Kristo ay mananatili sa atin. Kaya po mga kapatid Kristo, sinabi nga po sa kantang tuldok, no? Ano po sinabi sa kantang tuldok? Kantahin nyo nga po. Na tayo ay tuldok lamang sa mata ng Diyos. Hindi kailanman tayo magiging isang Diyos kailanman. Kaya huwag nating hayaan na tayo maging mapagmataas sa ating sarili. Sabi nga po ni San Agustin, it was pride that changed angels into devils. It is humility that makes men as angels. Totoo po. Nang isang taong mapagmalaki o mapagmataas sa kanyang sarili, nagiging isang demonyo siya. Dahil hindi na niya alam ang kanyang ginagawa. Ang pride po ang pinakauna sa 7 kasalanan. Dahil sa pride, nagmumula lahat. Nagiging ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya huwag po nating pairalin sa ating sarili ang pagiging mapagmataas natin. Hindi po yon kaaya-aya sa mata ng Diyos. Kung tayo po ay mga lingkod ng Diyos o naniniwala at nananampalataya sa Kanya, gawin natin ang pinag-uutos ng Panginoon sa atin. Be humble. Maging mapagmababa tayo. Kababaang loob ang siya nagiging tulay natin patungo sa kaharian ng Diyos. Bakit po importante ang mababang loob sa buhay? Unang-una po, can produce more happiness. Kung mababa ang loob mo, marami kang mga taong makakasama. Marami kang taong makakasalamuha. Marami taong matutuwa sa iyo. Kaya maraming kaligayahan o kasiyahan ang madarama mo sa iyong buhay. Pero kung mapagmataas ka, anong mangyayari? Iisnabin ka. Di ka papansinin. Maraming magbabash sa iyo. Maraming magko-comment ng negative sa iyo. Pero kababaang loob ang pinapakita ng Panginoon, di po ba si Kristo ay pinako sa krus? Nagalit ba siya na siya pinako sa krus? Bagkus, kababaang loob ang kanyang pinakita at sinabing patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganun din po tayo. Pinapaalala sa atin na kababaang loob ang siya nagbibigay sa atin ng maraming kasiyahan sa ating buhay. Pangalawa po, it can give positive emotions and well-being. No? Positive emotions. Nagiging maganda ang iyong araw-araw. Pero kung may pride ka, no? Pagising mo lang sa umaga, may makasama ka, may makasalubong ka, no? Ano nang sitingin sa iyo? Wala na. Mga kapatid ng Kristo, no?
Kaya dapat nating isabuhay ang mga pinuturo sa atin ng Panginoon, ang maging mababa tayo. Dahil ang kababaang loob sa atin, kung ito'y umiiral sa ating puso, laging mananahan sa atin ang banal na Espiritu at si Kristo mismo ang makakasama natin. Kaya nga po mga kapatid, huwag nating alisin ang kababaang loob sa ating sarili. Isa sa mga birtu ang kababaang loob natin. Kaya mga kapatid ni Kristo, habang tayo'y narito sa mundong ibabaw, alam natin ang ating pinagdadaanan, alam natin ang ating pananampalataya, alam natin ang ating pananalig na kay Kristo lamang. Susundin natin, gawin natin ang mga lakad ng Panginoon upang balang araw tayo makasama niya sa inihandang tahanan para sa atin. Yun po ang gusto na nakikita ng Panginoon sa atin, na tayo lagi magpakita ng kababaang loob sa bawat isa. Kasi hanawa tayo ng Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.